Praise God. By the way, no, I hope nga inyo ning i-share sa inyong mga friends sa Facebook, mas ninot ng mas daghan kay para mas dako ang oportunidad nga dagang makadungog, di ba? Dagan man tagigala sa Facebook, so kay dagan tagigala ato ning pahimuslan nga maka-share ta niini labi na kining ato ang topic karon. Ang atong topic karon hisgutan nato ang ginatawag og spiritual famine or spiritual dryness or spiritual famine. Nga importante ni kaayo nga ato ni masabtan pagayo. Kay kung di ta kasabot ani daghay mga panahon mo sa ngano matingala ta ngano gaugan naman. Murag wa na may lami, no? Naiuban nga nangalagas Ginoo pero nangalagan na lang kay lagi mo inaandan apan matingala ka wala na gana. Ugan na kayo ba? Okay. So mo itong sugutan ka, maybe, I do not know, o sa inyong situation, sa inyong pagpangalagad karon. Siguro nga ba karon nagpabilin sila, pero wala na kay kalipay. Di na ka mo involved, di na ka mo engaged, but still you are in, but it seems you are out. Pero lagi mo may naandan nimo. Ang atong ginapulpog karon kining gitawag spiritual religiosity. Kana may mga taong relihiyoso kayo nga nagsimba gyapon pero matingala ka wala na gana. Piang pangutana pastor, dili ba ka mo agi og kaluyahon? Yes. Tao man ta mo agi ta kaluyahon oy. Mo agi ta nga usa maluya ta, di ba? Normal man na. Kung ningagi ka ni ana nga mga pagbati, ingnon ta ka normal na. Normal ka. Di po kumutuo nga nagsiga ka kanunay. Dahil mga panahon gyud nga medyo magsug-out. Medyo mukibra ba? But mo gani kinahanglan natong timbugan kanunay og lana. O gatong di padila abon kanunay mo nga ang pamukos kamuntagon o sani sa mga objektibo nato nga pukawon nato to medyo aksyon og kahinanok. Uy, mata na. Kay basyon og madayunan ba? Pagkatuog nga di nagig kamata. Okay, let us open our Bibles, no? Sa 1 King chapter 17 verse 1. Actually, mo rin ni kagahapon ni Pastor Julius. Ako nagiandam na daan. Pero naan ni siya lahipon nga revelation sa Ginoo nga gihatag sa ako. Okay, matod pa. In verse 1, ito po. Si Propeta Elias nga taga Tisbe sa Gilead miingon kang Ahab. Sa ngalan sa Ginoo, ang buhi nga Dios sa Israel nga akong gialagaran walay yamog uulan nga moabot sulod sa pipila ka tuig gawas kung akong paulanon. Kuya kay nga word o mo ni word ni Elias tungod sa ihang kasagmuyo tungod kay si Ahab ming talikod sa Ginoo. Kay si Ahab hari sa Israel. Apan ang problema si Ahab ang iyang ginasunod ang iyang asawa nga si Jezebel. Si Jezebel na ay mga false prophets. Nasa 450 ka false prophets o ganyang gisimba si Baal. Moning babae ba nga nag-introduce og Dios gayon sa Israel. Og mo ni ang gikalagutan mismo ni Elias. Kaya ang Israel ning panahon na ning talikod gyud Ginoo, ning hawa gyud. Og si Ahab lagi ka in love man sa iyang asawa, wala nadana po siya. Nga kuyaw gining mamuno sa gobyerno nato pag hari ag babay no kada bang dautan nga babay ba mo murag makarelita. Okay, so basahon na to ang chapter 18 verse 30 to 39. Okay, basahon na to diya palihog atong basahon no. Okay, basahon nato ni no kang verse 30 to 39. Og mingon si Elias ngadto sa tanang katawhan, duol kamo kanako, mo na ning 18 ha, diri na magsugod ang panagtakos. Maybe some of you nakabalo ning istorya. For many times na ko nagibalik pero bagong nga revelation karon nga akong nakuha no gikan sa Ginoo.
Bato pa sa 30, duol ka mo kanako, miduol kaniya ang tanang katawhan o giayo niya ang naguba nga halaran sa Ginoo. 31 up to 39 ta anak. Unya nagkuha si Elias og 12 ka bato sumala sa gidaghanon sa mga banay sa mga anak ni Jacob nga ginganlan sa Ginoo Israel. Og pinaagi niining mga bato naghimo siya halaran sa ngalan sa Ginoo. Og naghimo siya usa ka kanal libot sa halaran og ang kadak-on niini kasudlag 20 ka litro nga tubig murag usa ka container. Gipahimutang niya ang mga sugnod o gilapa niya ang baka o gitungtong diha sa mga sugnod. Mingon siya, punag tubig ang upat katadyaw o bubuhi ang halad nga sunugonon, ingon man ang mga sugnod. Og mingon pagayod siya, bubuhi pa ninyo. Og bibubuan na usab nila kini, unya mingon na usab kanila si Elias, bubuhi na usab ninyo sa ikatulong higayon o gihimo nila kini. Misanap ang tubig libot sa halaran o ang kanal na puno usab sa tubig. Sa paghimo sa haponon nga halad, si Propeta Elias miduol sa halaran og miingon, O Ginoong Dios ni Abraham, ni Isaac o ni Jacob, ipakita nining adlaw nga ikaw mao ang Dios sa Israel, o nga ako mao ang imong alagad o nga gihimo ko kining tanan tungod sa imong sugo. Tubagain taon ako o Ginoo aron masayod kining katawhan nga ikaw mao ang Dios o nga gipahinulsol mo sila. Unya mikunsad ang kalayo sa Ginoo og giut-ut ang halad nga sunugonon ingon man ang sugnod lakip ang mga bato og abog o nauga ang tubig sa nga diha sa kanal. Grabe no. Sa pagkakita niini sa tanang katawhan nang hapa sila og miingon, si Yahweh mao ang Dios, si Yahweh lamang maoy Dios. Ang Ginoo magapanalangin. Okay, this is the story. Okay. Sa chapter 17 nakita nato diha nga medyo nasagmuyo gud si Elias. Tungod sa iyang pagkasagmuyo, nagdeclare siya og famine, dili mo ulan. Sulod sa uban nga mga translation, tulog ka tuig ang giingon niya. Agoy nahitabo man. Wala mo ulan. So nahitabo si Elias, dito siya giingnan sa Ginoo adto ka sa bukid. Kay wala na provision ba diya sa patag. Kay nanay mga nahitabo nga nangamatay nga mga hayop, nanay mga sapa nga nangahubsan, ang mga sagbot nangalaya na, so nanay patay nga mga hayop di naman kakaon. So ang Dios naghimo og instruction kay Elias, hala adto ka dito sa bukid. Og dito ka mo puyo. And to make the story short, si Elias medyo naapektuhan gyapon siya. He was affected with the words nga iyang gipamulong. Okay. But before that, atong tagaag pagtagad usa, what is spiritual famine? Unsa ini o spiritual dryness or famine? Or famine, what is famine? Or what is spiritual famine? Comes from a lack of prayer and of time spent in God's Word. Pag sinabi nating spiritual famine, nagasugod ka na sa kakulang sa pag-ampo o walay panahon gayon sa pag-tuon sa pulong sa Ginoo. The Bible, nagaingon siya that God's Word is a lamp and light. Nalaw ha? It reveals how we should live. That is the Bible. And we are often spiritually dry or experience famine because wala kita makabalo unsay angayang buhaton labi na sa mga sitwasyon nga atong ginatubang. So the story of Elijah and the false prophet of Baal in chapter 18, dili na nagnanay takos ba? Nanay pa nagbangga versus Elijah and the false prophets of Baal. So makita nimo diha ang ilang panagsangka. Ang ilahang pusta diha. Ha. Kung kinsa gyud ang tinuod nga Dios, mo'y dapat simbahon sa Israel. Og alang sa inyong kasayuran kining panahon na ang Israel ning backslide gyud sila. Ning biya sila sa Ginoo ang tibuok Israel. Na may mga propeta nga uban to gisulod gayud sa langob gitaguan. Apan ang pagtuo ni Elijah, siya na lang nabilin gayud nga maoy nakigbatok against the enemy.
Tuon din panahon ng Israel, even the king himself, wala na. Bakuti na si Ahab. Controlled na siya ni Jezebel. O si Jezebel, mooy naghatag kasamok gayod sa Israel. Yaning panahon na. So, chapter 10, gidawat ni Ahab ang hagit. Kay matod pa ni Elijah, ipakita na to. Dito ta magtagbo, ibabaw sa bukid. O kung kinsang Dios ang tuuhan. So naa sila'y himuon nga prueba kung ang tinuod ba nga Dios ang si Baal or si Lord nga Ginoo Dios ni Abraham, Isaac ug ni Jacob. But before that, timan na nato, bantayan na nato kitang mga lagad sa Ginoo. Bantayan na nato kanunay kini nga tong dila. There is a power in our tongue. Your tongue has a power. That's why be careful what you say or what you speak. Bantayan na nato kanunay bisan pagtaliwala sa ato ang ka-discourage o discouragement. Be careful gyud ta kanunay, mo ni warning nato kanunay. Kay kining atong pinulungan naani siya gahom labi na ko nangalagad ka sa Ginoo. Nga matinud-anon kay tuuhan man gid ka. So ang gihimo ni Elijah, nagingon siya, walay ulan nga mahitabo sa chapter 17 verse 1. Elijah stops the rain. Matubad din ni sangalan sa Ginoo, ang buhi nga Dios sa Israel nga akong gialagaran. Walay yamog uulan nga moabot sulod sa pipila ka tuig gawas kung akong paulanon. Gipanganti man na niya in front ni Ahab, meaning to say, nasagmuyo si Elias ba? Tugay si Ahab nga unta hari, ug nakabalo naman si Ahab unsa gidagan sa pagdumala sa Israel. Ug nakabalo si Ahab nga ang Israel nasod nga giharian sa Dios. Gikan pa siyang katigulangan, nakita na niya apan lagi delikado ning mahigugma. Ug ang gugma ni Ahab kang Jezebel mo ni nakahimog kadaot. Kingan mas Jezebel, babaeng bigaon, babaeng Diyos-Diyosan, babaeng witchcraft, karabang daotang babae. Ug mao man ni ang nakapahatag og problema sa Israel. Kay ngano man ang hari, wala siya'y power, weak leader, ug dili makahimo sa pagkontrol siyang asawa. Kay ang asawa isog, kunya si Ahab under desire. Badiyan na nato ni ha. Okay, so dirita ron sa atong proper lesson. Why famine happened? Why spiritual famine happened? Nganong mahitabo man yung spiritual famine o why dryness happened? Sa ikaw karon ba? For example, ikaw karon. Nganong uga ka kaayo? Nganong wala na kay gana? Base sa atong obserbasyon, sa atong gibasa, di palang dugay, nganong adunay nahitabo, nganong adunay famine nga nahitabo, tungod kay mismo si Elias, mo'y nanulti nini because of the situation, the real situation nga iya nakita. Kay wala na nahitabo nga nindot kay si King Ahab controlled by the queen nga si Jezebel. Okay, so nganong adunay dryness or famine, tungod kay adunay ginatawag ang pagampo dili na priority sa kadaghanan. Prayer is not a priority anymore. Why? Because the spirit of Jezebel ruled. Pagka-Diyos-Diyosan, busy sa mga trabaho. Diba? Controlled by the spirit of Jezebel. Ug kinsa man ning bayhana, mo ni naghatag kadaot gayud sa Israel. Siya nagkontrol sa iyang bana. Ug si Ahab dili makahimo sa paghatag og nindot nga balaod kay nganuman kanunay siya ginasita. Og ang gipamulong ni Ahab kanunay gikan sa iyang asawa. Kontrolado si Ahab, kontrolado ang Israel. That's why adunay nahitabo nga famine. Hallelujah. Og ang mga tao hadlukan, taslakan.
Nganong adunay mahitabo nga dryness or famine? Because fear dominated the people. Ang kahadlok mo nagdominar sa mga tao, di na sila makahimo. That is why prayer is not a priority anymore. Why dryness or famine happened? Even sa itong kinabuhi karon, nganong uga ka na, nganong murakabag na ughan nga pispan. Kingano man, wala na kay time to pray. Wala na kay time to ask the Lord. Makita na ito ni karong taon-taon, nganong nag-ingon ko, prayer is not priority. Because in chapter 18, makita na ito diyaon niya. Okay, so, note, inumduman na ito mga Piskians, si Elijah is a prophet of fire. Pero ning abot sa panahon nga sa sulod sa tulo ka tuig, asa man siya nagtago-tago. Asa siya. Asa ang ubang mga propeta. Asa ang ubang mga Israelita nga nakakita sa milagros Ginoo. Apan nahimo silang namugnaw. Nga unta si Elijah propeta sa kalayo, pero asa may kalayo nga nahitabo? Wala. Wala yung nahitabong kalayo. Sa pipila kakatuigan. Okay. So, ang kabugnawon o ang famine mahitabo the moment you will allow the spirit of Jezebel nga mag-take control sa imong life. Sa dihang imong tugutan ang kaaway nga mag-take control sa imong kinabuhi, tingala ka, mamugnaw ka. Murag ikaw nangalagad karon. Intentional man igsuon ang pagpangalagad, gusto kag madasig, imo nang tuyoon. Yes, nagpaampo ka. Sulit na yun. Pisa din nag-ampo ka, wala man kay gihimo. Dapat na kay buhaton. Okay, padayon ta. Ikaduha, why dryness or famine happen? Because people are far from God and far from the man of God. Ang mga tao layo sa Diyos ug layo sila sa alagad sa Diyos. Makita niyo noon niya. Asa ang mga tao? Wala, di makalihok. Mahadlok sila sa queen. Mahadlok sila kan Jezebel. Kaya kung magpakita sila nga mubalik sa Ginoo, pwede silang patyon kay nga nagyud kamantas kining bayhana. Dagan sila eyes and ears. Mugani si Elijah mismo nahadlok siya. Although isog siya, pero medyo takot siya sa babae. Kay kining mong bayhana, gigaman sa yawa. Nya ang mga tao nagpalayo sa Ginoo. Hallelujah. That's why nganong adunay famine o dryness nga mahitabo ni bisan kinsa, kung kay layo ka sa Ginoo, ug layo pud ka sa tao sa Dios, sa imong pastor. Ato ni masabdan niya, no? Ikatulo, people are busy and no time for God. Ang mga katawhan gayud busy ug walay panahon sa Ginoo. Nining panahon na wala sila panahon. Layo sila. Yes, itugot na lang nato, nahadlok sila. Apan wala sila ay panahon gayon sa Dios. Nawala sila. Okay. Ikaw pat nga in this particular story sa chapter 17, makita nato diya, altar is broken. Israel nawala na gyud sa ilahang priority. Wala na sila ay prayer. Meaning, pag sinabing altar is broken or damaged, prayer is not a priority. Murabog sa mga kasimbahan na to. Ayop na mati mo tanan karon taga ULMB. Balik-balik ko na ko ni. Pag naa ka sa Domingo sa pagsimba, bisag naa pa mo sa simbalay ninyo o sa inyong cell group, pag wala ta diha sa atong prayer group, because para nako, importante ang panag-ampo. Apan kung wala ka kadaghagang rason, I tell you, maybe ang imong altar medyo naanay damage kamay. Ang imong altar medyo naanay kulang bato. Ang imong altar medyo aksyon nagkahiwi. Dili na pwedeng patungan nimo og sacrifices kay matumba na siya. You need to go back sa basic. Hallelujah. Ang pangutana karon, ang pagampo ba, mao ba na siya ang buluhaton ninyo sa inyong panimalay? Before bedtime? Before kamato sa imong lakaw? Karong buntaga, nag-ampo ba mo?
kagabi before nangatulog nagampo ba? Mo ba nang gihimo nato? I hope dili mo no tunos. Apa ni mo na itong kinabuhi tinunay nga mga pagampo. Apa nung sa nitabo, nganong na dryness, nganong adunay famine, I tell you. Why? Because altar is broken. Your altar is broken. Or almost broken. Be careful. Okay, dito sa ikaduhang nga punto. How to go out from spiritual dryness or spiritual famine. Kung saan itong magkagawas kita? Pila to katuig? 3 years. Pero kung wala si Elijah mubarog, I believe mag-extend pa to. Nga nga butog 3 years, kung ano man diha pa si Elijah ning barog. Yes, nakapanulti siya. Unta, 1 year lang good. Unta 3 years lang, 2 years lang. Apan nung abot man tog 3 years, kung ano man diha na si Elijah ning barog. Kumbaga, naa na siya courage to face the enemy. Kung gani kining atong sitwasyon karon ba, even sa itong mga simbahan, usahay gitugutan lang ginatong, sige, tipin nila, ano sa gita, sige no, ani panalanginan. Dugi ratang gipanalanginan, unta, apan matay gihimo. Sige lang, na-revival nga mahitabo, siguro, itugot na lang ito. Let God control. Si Lord gusto niyang adlaw-adlaw mahitabo na nato, ang problema nato, dugi ta maglihok. Ning abdan pag 3 years Elijah, usa siya ning atubang o nakipagtakos. Yes, well Lord. But kanang atong nabasa karon, pwede na mahitabo sa imo ha. Nadi na pabuton pa nimo pipila ka tuig usa magsuffer ka. Gitagaan na tag word karon. Then you can do that anytime. That's why I hope inyo ning timanan, unsaon na to makalingkawas kita gikan sa spiritual famine o spiritual dryness. Okay, so letter A, go up to the mountain of prayer. Tungas sa bukid sa pagampo. Di ba chapter 17 at chapter 18? Pakibutang daw na chapter 18. Ito na po ang ginawa sa chapter 18. Sa chapter 17 mo ito naglitok si Elijah. Ang chapter 18 mo na ni siya. Og miingon si Elijah ngadto sa tanang katawan, duol kamo kanako. Miduol kaniya ang tanang katao og giayo niya ang naguba ngalaran sa Ginoo. This is the time that Elijah and the people of Israel nagwitness sila. Kaya nahimo man ni murabag competition. And the false prophets of Baal naapo dihang lugar. Kaya lagi nagtako sila kinsa tinung nga Dios. So nanunga sila dito sa Mount Carmel. They go up. Hingadto sila sa Mount Carmel kay mao na siya ang sabot nila. Okay, so unsaon na to unang-una nga makalingkawas kita spiritual dryness or famine? Tungas. Tungas ang pagampo, tungas una igsuon. Tungas una ang pagampo. Sa tanan nga mga prayer warriors, kabalo na sila ana. Prayer is not easy. Labi nagkabuntagon. Imong dag-on ang imong unang-unang kalaban, dili ang yawa, ang imong lawas. I tell you, tinuod na siya. Dag-on mo kanunay ang unlan, ang banig, ang katri. Ang imong personal. Sa dihang mutong, kay ang pagampo, dili na siya patag, tungasona. Moga ni ang Carmel, a place of prayer, a place of sacrifice. Dito ning tungas sila. Kung di ka mo tungas, magpabilin kang uga. Magpabilin kang uga paskopras ay mong pagpangalagad. Kung di ka mo tungas, dili ni mo tuyuon, intentional man ang pagampo. Mutungas ta, bro. Kung gusto ka makalingkawas sa spiritual famine, mutungas ka. Adto ka ngadto sa Mount Carmel. Because prayer, it is not an easy nga ministry, but one of the difficult nga trabaho na to. Mo gani si Jesus sa misulod sa Gethsemane, paggawas niya katong nangandak nga dili kunuhay matud pa ni Peter, di ba si Peter matud pa, di ko mubiya nimo master, muban ko nimo. Asa man si Peter ng panahon na natug with Andres o si John. Nangatug ang tulo.
si Jesus nagampo. For 3 times gigawas niya nangatog. Kay nga naman, ang pag-ampo dili ni siya sayon. That's why kung gusto ka, igsoon karong buntaga, kung namati mo karong buntaga, atong pamation sa kinasing-kasing. Kung gusto ta nga magdilaab, kung gusto ta nga kanunay gayud kusganon sa tong pag-alaga sa Ginoo, dili mo abot ang famine, ang kagutom, ang drought, ang hulaw sa atong pagpangalagad, ang dryness, ang kauga. Go up, tungas ta sa atong mount. Hallelujah, the mountain of prayer, o kana mo nga atong Carmel. Ikaduha, listen and come near to your spiritual shepherd and prophet. Di ba mato pa ni Elijah, chapter 18, verse 1, duol kamo kanako. Duol mo nako. O sabot pasabot ani, kung inyo ning basahon sa inyong kagulong pagbasa. Kaya gipaduol niya, layo ang mga tao. Ining mga panahon naman gud ingani. Sila wala sila'y pakigsandurot gayud sa mga propeta. Gawas nga mahadlok sila, basig makitaan sila, makipaghalubilo sila. Makitaan sila ng Jezebel, basig ipapatay sila. Wala na sila relasyon gyud. Kanabang wala na itino nga relasyon. Dili na sila close ilang propeta. Layo na kanila si Elijah. O basig uban kanila, mao pa to'y panahon pagkakita kang Elijah. Mao to'y panahon pagkakita nilang propeta. So, ang gihimo ni Elijah, duol. Nganong nauga ka? Nganong wala na kay panahon? Nganong wala kaganahi mo simba? Kaya nga naman, layo na ka sa Diyos. Gawas pa niya na wala na ka mamati o wala na ka magpaduol sa imong espirituanon nga magbalantay nga mo imong pastor. That's why ang instruction ni Elijah, duol mo na ko. Walay mahitabo, igsoon nga ni ba? Walay mahitabo nga revival o breakthrough sa kinabuhi sa mga kaigsunan o given sa ministry paglayo ta sa atong mga man of God. Kaya kung layo ka nila, meaning layo ka sa Ginoo. Ayaw pag-ingon nga duol ka sa Ginoo nga layo ka sa imong pastor. Sa likwaot na di na tinuod. If you can tell me nga mayon ka close ko ni Lord pero di ko gana sa mong pastor. Walay mahitabo nga revival sa ministry. Nganong hangtod karon mura kag kumbaga murabag ang imong pagpangalagad murabag running conduson. Ang imong pagpangalagad murag tungason nga di manunta tungason. Kaya naman layo kay ka. Ang imong relasyon sa imong pastor layo, na something wrong. Mo gani mato pa ni Elijah, di ba? Balik ko na to nak. Chapter 18 verse 1. Gingnan niya. This is kumbaga clear instruction ni Elijah sa mga Israelita. Duol mo nako. Chapter 18 anak. Verse 1. Duol mo nako. Umingon si Elijah ngadto sa tanang katawan, duol kamo kanako. Duol. Paduol. Ang kanindot nini mga tawhan na miduol pod. Miduol kaniya ang tanang katawhan. Miduol kang Elijah. Hallelujah. Ikatulo, aron makahawas ta, makapahawa ta sa espirituhanon nga famine or dryness, start to build your broken altar. Wow. O sa gihimon ni Elijah pag ikaduha, sa pagduol sa mga tao, o giayo niya ang naguba nga halaran sa Ginoo. Tanawa ra, mo ni usa sa mga ebidensya nga wala na gyud sila halad, wala na prayer nila. Kaya nga ang ilang halaran, wala na gyud na maintain. Guba na, naghirig na, naguba na, nabungkag na. Meaning wala na, katugingon ako on time ba? Pag ang abuhan, wala na nailuto, wala na naisugnod. Guba na, hirig na, guba na. Kaya wala naman siya, gilutuan. The same po ang halaran. Pag wala na naihalad, tiyaw mo na 3 years, 3 taon kapatid. Guba na. Wala na. That's why ang gihimo ni Elijah, gipaduol mga tao, gipakita niya ba? Tanawan ninyo, wala ma-instruction nakita ni mo di ang halatabang mo nako. Apan gipakita ni Elijah, what is the situation, the real score, the situation sa ilahang altar, broken.
damage. Bukan mingon yung pastor, natay prayer meeting. Kaya masugot mo sa dili simbahan, ang kanunay mag-aghat, dili membro ang pastor gyud. Natay prayer meeting, animo din asa man ang uban, wala man lagi. O natay dunwas every Saturday, wala man lagi mo. Si pastor kanunay mo hagit. Kay kabalo ang pastor, ngang kadaugan sa simbahan, ang kadaugan nimo, masadihang gaampo ka, sadihang gapaduol ka sa Ginoo, sadihang gapamati ka gayon sa instruction, pinagi sa Dios o pinagi sa imong pastor. Hallelujah. So giayo niya ang ginaguba ang halaran. Timanin nato ni, kumusta ang imong altar karon? Kumusta ang imong prayer life? Brad, Ter, kumusta ang prayer life? Kumusta man? Kung dili na mamaayo, usaon man nimo paghalad. Kaya ang halaran, ang altar, dili na disenyo. Gamito na kay adunay himuon nga sakripisyo. Hallelujah. Ikaapat, how to go out from spiritual dryness, paghimo og intentional nga voluntary sacrifices. Make an intentional and voluntary sacrifices. O sa gihimo nila, di ba nato'y baka, nato'y bull, gitunga. Og naghimo si Elijah og voluntary sacrifices. Og iya kining gipatong sa laran nga naplaster na. Usa na siya sa manggitawag og mga buluhaton in the Old Testament. Kaya kung maghimo sila pinasay nga mga pagampo, paghangyo sa Ginoo, maghimo sila og sakripisyo. Walay mahitabong sakripisyo kung walay altar. Asa man ibutang ang ilang halad. Di ba ang mga propeta ni Baal, naghimo sila nini? Grabe ganing ilang ritual, sayaw-sayaw sila, nagsamad-samad ang silang lawas, kaya lagi, mauna ilang naandan, ilang gisampit si Baal, apan na prostrate sila, kaya nga naman, dili man tinuod ang ilang giampuan. Mugani nga binuangan na sila, gikumidyan na sila ni Elias, kusgan ninyo ang inyong tingog kay basig, namalingki pa ang inyong Ginoo. Basig niya nakatulog, halapukawan ninyo, manguban kayo nagsamad-samad na lang. Muna ilang gimo, nagsakripisyo po sila, apan dili mao nga sakripisyo. Ang sakripisyo nga gimo ni Elias, iyang giayo sa ang halaran, kay kini naguba, o gibutang niya ang iyang giandam gayon nga baka. Ugya kining gipikas-pikas, giplaster pagayo. Kaya nga naman, gikinahanglan ka na sa ilaha ang halad. Make an intentional and voluntary sacrifices. Kung gusto ka nga makalingkawa sa dryness or famine, maghimo ka og voluntary sacrifices. That's why intentional na. Dili pwede mag-ampo ka nga okay. Sa pagganahan ko mo ampo, pag dili-dili. Dapat na kay buhaton. Dapat naa kay buhaton, dapat naa kay himuon alang gayod sa Dios. Kita usahay gusto ta ka nang gitawag o kanabang hayahay ba? Bisan sa atong pag-ampo, ato na lang ning usa isulat. Ipabasa lang nato sa Ginoo. Apan nasayon man kita nini nga wa ginay pulos. Ang gusto sa Dios nga makita niya, wala man magdemand na Ginoo, gina magsamad-samad kasi mong lawas diya. Apang gitanaw sa Ginoo ang imong tinud-anay nga motibo sa imong pagampo. Sa diyang gabuhat ka na niya na nakita sa Ginoo ang imong motibo. Nakita sa Ginoo imong heart. Hallelujah. Amen ba? Okay. So, pakibutang verse 31 anak. Tanaw na to ha. Unya nagkuha si Elias og 12 ka bato sumala sa gidaganon sa mga banay sa mga anak ni Jacob ug ginganlan sa Ginoo sa napatoy tipohan atoy tipo. 12 stones iyang iyatong giplaster gimong halaran. Meaning to say, ang halad gyud tribo na nasod. Tibuok nasod nga nagtawag sa Ginoo. Giplaster pagayo. Nagrepresentar magun ng halaran sa tibok banay sa Israel. Meaning ang tibok Israel nangalyupo sa Ginoo. Okay, verse 32 anak. Tanaw nato ni. Og pinagi nini mga batuhan naghimo sa galaran sa ngalan sa Ginoo og naghimo
siyag usa ka kanal libot sa laran og ang kadako nini kasulog 20 ka litro nga tubig. 33. Grabe ang gihimo, no? Na mga sakripisyo eh. Gipahimutang niya ang mga sugnod o gilapa niya ang baka o gitungtong diha sa sugnod. Mingon siya punag tubig. So makita nimo diha nga si Elias wala niya tagaig luna ang kaaway nga maghatag og critics. Musiga man na kay nga naman na piyagihimon Elias iya pining gitubigan. Na ay mga intentional gipanghimo. Balik ko na ko igsuon. Nganong nag-uga ka? Nganong wala kamutubo, nganong famine ang imong sitwasyon, nganong di ka naganahan mo simba, nganong di ka naganahan mapil og mga buluhaton, imo nang sayop. Kay ngano man, dili nimo intensyon o wala ka intentional sa imong pagpangalagad sa Ginoo nga matinud-anon. Gikinahanglan intentionality sa dihang mga lagad kas Ginoo. Di ba mag-ampo usahay ka, Lord, please, ug Ginoo, ato pagpalihugo na Ginoo, pukawa ko, Lord. Kana gina-share na to sa pamukaw, ba, there's space kay. Usahay natin gipanghimo nga may di na gumaayo. Tiyaw mo na, suguon pa na ito Ginoo magpapukaw ta. Lord, please, ug Ginoo, pukawa ko. Holy Spirit, pukawa ko. Grabe naman pukaw, pati pagpukaw, suguon pa ni mong Ginoo. Mamalihog pagkag, Lord, suguang anghel Ginoo nga pukawon ko. Di ba usahay mo na itong prayer? Pati ko nang pagpanangyaw, suguon na itong anghel. Lord, please, sugo ang anghel, manangyaw sila. Unsa man ka? Basta manugo ragi ko. Mali. Ang revival mahitabo, tungod kay naay gibuhat nimo, nagsakripisyo ka. Sakripisyo kag panangyaw, sakripisyo ka og panulti, nagatiman kag mga tao, nagtabang kag mga tao nga nagkinahanglas panabang. Naa kay gihimo gayon nga pinasay. Intentionality. Gikinahanglan na sa ginatawag og revival. Hallelujah. You allow famine, you allow dryness, o aywa kay gihimo. Ning abot og 3 years Elijah, ang Israel tulo ka nga napatyan na silang mga hayop, wala ni pagkaon. Di ba nasay kita ni nga si Elijah pati gani si Iliagan apektado siya. Di ba? Nga ang iyahang ang tubig nga iyahang imnan sa Bukserit na uga, apektado siya. Magingnan sa Ginoo nga patuon sa biyuda sa Sidon. Kaya ang biyuda dito, otro po na itong wala po klaro. Last meal na lang, usa lang kakumkum gayon nga harina, mamatay na siya. Usa kalutuan na lang, tiyaw mo na, tanawa. Kasi apektado, pati si Elijah. Okay, so kung kadto ang yang gitugutan, ay patay silang tanan. But praise God, chapter 18, here comes, ning barug na si Elijah. Ning barog, ingnam tapad karon barog. Ang tanang nahitabo nga nindot sa tong kinabuhi kining barog ka. Wala nimo bagi pa-spoil ang kaaway nga you let the enemy nga iya kang i-control. Stand up. Barog. Tuyuon na to. Kining kadasi gisuon sa pagpangalagad. Tuyuon man na. The Holy Spirit naara na siya kanunay sa atong tupad. Paraklito siya eh. Kauban nato sa tanang panahon. Apan kumbisa kung saan pa sa Holy Spirit nga magtandog nimo, apan di ka magpatandog. Mugamit ang Holy Spirit sa imong pastor. Mugamit ang Holy Spirit sa imong kaubanan simbahan nga pahinumduman ka. Apan kung dili ka mamati, magpabiling kang uga. Magpabiling kang naa sa ugang pagpangalagad sa Ginoo. Mato pa nila uga paskopras nga pagpangalagad. Kanabi taong ganing wanay gana, uga naman. Dili na ganing makapatas ang kamot sa dihang magasimba. Wala na smile to the max. Mukot na kanunay ang naong kay nganuman, nangalagad tuod apan hinungaw na lamang sa iyang pagbati apan dili na tinuod nga pagbati nga siya nahigug magayod sa Ginoo. Okay. So ika-5. How to go out from spiritual dryness? Fan the fire by putting firewood on your altar. Hallelujah. Paypayi ang kalayo. Pinaagi sa imong pagbutang og kahoy ibabaw sa altar. Praise God. Mangutan ako sa inyo, pastor o mga igsoon piskiyans. Kung wala butangin ni Elijah og kahoy kadtong ibabaw sa altar, butangan lang to ng karne. Masunog ba? Yes. Masunog to. Kay ang nagsunog ato dili man kalayo sa tao, kalayo man sa Ginoo.
Pero nganong gibutangan pa man niya kahoy? Anong gibutangan pa man niya kahoy? Kay ang altar diha butanganan og sakripisyo og normally butangag kahoy kay muna siya ang dagkutan sa kalayo aron nga masunog. Amot pasabot nakita nako ni ayaw kulangi. Kung unsay process ayaw kulangi. Pwede ba ko mangalagas kung bisag sa balay lang ko? Yes, pwede man na. Yung anong di magkamatog simbahan? Ayaw kulangi. Pwede ba ko musimba sa Ginoo bisag di ko mapilo prayer meeting? Pwede man. Maimperno ba ko pag di na ko mapilo prayer meeting? Adi po. Pero ayaw kulangi. Unsay mga butang nga kinanglas Ginoo, buhata. Sign of obedience. Ang Dios dili sa gusto partial obedience. Because partial obedience still disobedience. Kumplito ha, puslan man nga nangalagad sa Ginoo, mangalagad nga matinudanon ug kumplito ha. Hallelujah. Giplastar ni Elijah ang halaran, gibutangan niya kahoy. Ang bot pasabot sa itong panahon karon dili man nato buhaton na, hindi naman pwede maghimog halaran sa gawas. Spiritually atong isgutan karon. Meaning, sugnuran nato kini pinaagi sa atong pagpangalagad nga matinud-anon sa Ginoo. Unsaon daw mato pa katong gi-share na ko one time with Pastor Gilbert, ang halaran dapat magsiga siya adlaw-adlaw. You need to put firewood on it. Bawal sa halaran nga dili magsiga. Kaya nga naman, adlaw-adlaw na ay halad. Dili pwedeng mahundang gayod ang siga niini. Bawal sa halaran nga mawala ang kalayo. Kaya kung mawala ang kalayo, meaning to say, wala na yung nag-ampo diya. Wala na yung naghala diya. Mao nga mahitabo na ay problema nga mahitabo. But praise God, because this morning, God reminded us, this is the reminder of the Lord kanatong tanan, dapat kung mga lagad ta, ayaw na kulangi. Ayaw na kulangi. Ditsuha na. Na yung panahon siguro ma-absent ka to, kaya nakikibati, praise God, okay lang, may problema. But kung himuon mong kulang yun, nga niyo, pus lamang nangalagad ta, kumplito ha. Murag mo pagsimba na to, anong naandan magina to nga late ta kanunay? Ay, pastor, dili man na isyo. Dili na isyo kung kausa kaduha. Bikon mo na na imong kinabuhi, isyo na na nimo. Why dili magkapangtual sa imong pagsimba? Nganong sa dihang magtrabaho ka, gusto ka mo sayo, kay mahadlo ka mamimuhan ka. Mahadlo ka ma-fire out ka, matanggal ka sa imong trabaho. Kay kinabuhi ni mo na. But why not sa pagpangalaga? Dili importante sa imong pagpangalagad. Lagi ang imong una magud ang pagsimba. Bisag dili ka maninuod, okay lang. Ay luwaso naman tas Ginoo. Ambot lang. Because makita naman diha ang imong disobedience. What if ka usa ka duha katulo ka lang na sipyat, ay problema na. Apan dili man to imong life. Nakay mga rason nganong na late ka. Nakay rason nganong wa ka ka-appeal. Reasonable ba? Apan kung imo na lang tuyoon, di ka mapil prayer meeting, di ka mapil simbalay, late ka kuno sa pagsimba, usay di pagig ka mo atog simbahan, but still you are a member of that organization, religious organization. Apan dili wala ka maninuod. Mao ni hinungdan nganong mauga ka. Kaya nga naman ikaw mismo, kanami ba, pastor bisag kana bitang mangutana ka ba? Kumusta ter? Kumusta brad? Wala man kakasimba atong naging Domingo. Ay pastor, busy ko. 1 month naman ka kasimba. Ay, lagi pastor, busy kayo. Kumusta man ang kinabuhi? Praise the Lord, pastor. Hallelujah, glory to God. Kanay nga na, pamakak man na. Mag-ingon pagka-glory to God, praise the Lord, wag kakasimba. Kanabito, mangutan na tanong sa messenger o sahay, mangumusta ka sa ba? Kumusta man ka? Praise the Lord, pastor. Mamay kakasimba. Lagi, pastor. Kumusta man ka? Hallelujah, praise the Lord. Oh, napo yung ba mingon lago nga, kumusta man ka? Dili lagi maayo lagi. Ya ganun ka mo simba. Busy kayo. Tanaw ra na. Gitugutan nimo dili maayo kay di man ka mo simba, wala kay time. Wala na ka ma-appeal sa imong fireplace ba? Wala i-appeal sa simbalay, wala i-appeal sa cell group, wala i-appeal sa meeting, wala i-appeal sa simba. Apan kanunay nimo,
Hindi lagi, wala lagi, problema na lagi kaayo. Kabalo kang problema na kaayo, apan waman mo trabaho That's why kining atong isgutan karon sa chapter 18 sa first King. Usa kini ka situation nga mismo ang mga Israel naka-experience. Tulo ka tuig silang backslidden. Ngano man, wala sila sa Ginoo, sigaw na nangpit sila, apan wala sila time to meet their prophets. Wala sila time, si Propeta Elijah pod, medyo nahadlok na siya. Asa pa ingon, apektado siya. Dili man ingon nga, abi nyo makaigsoon nga ni, ang inyong mga pastor, dili na Superman. Kami mismo muagi mi, tinud na muagi mi kaluyahon. Muagi mi ka-discourage. Yes, mugay uban dagay mga pastor mo backslide, ang mga pastor mo backslide. Na ubang pastor mangundang kay manrabaho na lang lagi kay ang kinaming pastor dili man sayon. Oh, dili sayon. Pag mutudlo ka about giving, birahan ka. Pag di po ka mutudlo giving, birahan gyapon ka. Asa ka paingon. Di ba? Dili sayon ang pagmamastor ka. Si Elijah siyang panon dili sayon. Apan salamat na lang ning abot sa panahon si Elijah ning barog. By hook or by crook. Ning barog si Elijah, mamatay o dili mamatay. Dapat ingana po ta mga lagad Ginoo. Ay kahadlok, basta mo barog ta unsay sugos Ginoo. O mutugan ka, mo istorya ka, mutudlo ka, bisang pagsakit para nila. Bisag dagay pa yung mga tong against, as long as it is in the will of God. As long as it is in the Bible. Atong itugan, istorya. Di ba? Na may mga taong mo against na po sa ilang mga sitas. Ay bahala sila, ilaha man na. Ako may prinsipyo ni nga man. Anong ganahan mo kung masanit o inong ko niyong pasanina o kung itom, nga di mo ganahan, puti ang gusto na ko. Wala po ko mag-ingon nga magsanina kag itom, maot na sa imo man ang gusto. That don't tell me nga maot akong pasanina puti because I like this. If I wear black shirts, ay pag-ingon po nga, anong itom man lagi ka? Magbuot ka na ko. Natay sarili ba? The same po na sa ito, praise God sa mga revelation sa Ginoo. Ganun mo tudlo ko niini, that is my revelation. As I look at that, as I read the Bible, praise God sa live sa commentor, itudlo na ko na. Kabalo ko, dili sa yun. Kaya mga taong against po na pero ay naman pagbuot din Kay ato ng trabaho. Hallelujah. Okay, so moto, fan the fire by putting firewood on your altar. Dili ka usalang ka magampo. Adlaw-adlaw magampo. Dili ka usalang ka magsimba. Adlaw-adlaw mo simba. Dili lang kada Domingo. Dili lang kada Sabado. Dili lang kada Biyernes. But adlaw-adlaw mo simba. Mo man ay problema na to, God. Why? Because muha na lang ta nga usalang ka adlaw sa kasiman ng simba. No, mali na. Every day is our day of worship. Karon, kanyang buntag, pag mata na ito, nag-worship ta kay Lord, that is our worship. Huwag po nating sabihin na kung nag-worship ka sa Lunes, mali. Araw-araw po tayong dapat maglingkod sa Diyos, magsimba ba? Kaya mo man ito yung pagsimba, pero anong naaman tayo gitawag og appointed day? Kaya wala man tayo trabaho, ana, alain lang, alang-alang man po, di na taman trabaho, magita. Kaya naman tayo mga anak, manginabuhi man, di ba? Pero ang pagsimba adlaw-adlaw, wala siya ay gito mo nga pipila ka oras as long as nagsimba ka. Sa ato lamang, for example, sa mga Sunday, naatay oras. Di ganit tibok adlaw, kaya nga naman, kabaluman ta, nga natay panginabuhi usab. Di ba? Napatay kay sunan ng mga Sabadista, Sabado sila magsimba, ihilapon na. Ako di po kumingon sila nga mali na, tama na lang gihimo. Kato nagsimbag Biyernes, tama po lang gihimo. Ang nagsimba panahon sa Domingo, tama na yung gihimo. Ang importante, wala ka musupak sa kabubuton sa Ginoo. Hallelujah. Pray intensely. Pray, pray, pray. Dili pwede magampo ka kausalamang apan sa tanang panahon. Balik ko na ko, gitagaan o pagtagaan ni Elijah din kung sa kaimportante ang pagampo. Nganong naay famine, wala na prayer. The moment you will stop praying, Jezebel reign. Jezebel will control the moment you will stop praying. Muna nakita na ko sa panahon nga di na ka magampo,
ang spirit of Jezebel magti control sa imong life. Witchcraft. Iti control imong time. Wala naman kay prayer. Don't allow the spirit of Jezebel to control the entire nimong kinabuhi. That's why pray. Fan the fire, fan the flame by putting firewood. Pray, pray, pray every day. Hallelujah. Nainindot sa pinagkakatapusan, how to go out from spiritual dryness. Put to death all your idols. Hala, pamatyan ang tanan nimo mga idols diya. Sa chapter 18 verse 40, nindot kinahitabo. Di ba nindaog na si Elijah? Daog na siya. Kay pag-pray niya ang iyang halad na ay kalayo gikan sa langit nga mingkanaog ug giut-ut gayon nasunog ang tanan pati ganing halaran ni uga pati ang tubig nga gibubo ni overflow man to na uga gitungog sa Ginoo ang pagampo mo matod pa sa mga tao tinuod yun nga ang Dios sa Israel mo'y tinuod diya tanaw na makita nimo lagi ang mga tao backslider na wala na makailag Dios na kumbaga na water na ilang faith tuod lagi na control sila ni Jezebel. Okay, usay na itabo. Muna conclusion, muna dapat buhaton na to. Kung gusto ta nga magmadaugod sa panahon, tanaw sa gimon ni Elijah, in verse 40, og si Elias mingon kanila, dakpan ninyo ang mga propeta ni Baal. Kaysa man to, katong mga false prophets, kinahalan nga walay makaikyas kanila. Usaon man, gipamatay. O gidakop nila sila o gidala sila ni Elias ngadto sa sapa sa Kison o gipamatay didto. Pasabot pasabotan sa itong panahon karon. Kung saan nangalagad ka napa kay idol. What is your idols? Di ba kabalutan na? Nga ang idolatry, anything nga magkuha sa lugar sa Ginoo. Mga butang nga mo sa lipod. Di ba katong ingon ni Jesus katong sa kabatanon nga ruler? Nga matod pa niya, kabalo naman ko sa commandments, ayaw pagpatay. Di ba kabalo siya, memorize siya. Pero si Jesus, wala mag-ingon nga sayo, yung gihimo, pinamato pa ni Jesus. Ala, sige, napay kuwang, ibaligay mong kabtangan ug ang halin niya tag sa kabos. Tanaw niya, ang tanan niyang nahibalaan sa commandments, nahimong water, nawala. Kaya nga naman, naapa siya problema, ang iyang heart. Mga mato pa ni Jesus, ibaligyan na. Kaya unsa may nakita nato diha. Tungod kay ang dato, dili siya makapangalagad nga matinudan. May isang pang nag-memorize pagkagsugo. Apan kung adunay makaali sa imuha sa imong relasyon sa Ginoo, ang nakaali unsa man ang wealth. Anything nga mag-block, anything nga mo hinder sa imong relasyon sa Ginoo, that is your idol. Muna imong Dios. Your work, your business, everything nga nahimo nimong priority, inay ang Diyos. Imong trabaho. Kisa may kusgan si Lord og imong trabaho. May gaan kong trabaho gyud kay ngano di magiw ko kasi ba kay ngano man unahon akong trabaho tanawa. Stop it. Even your business. Yutudluan ta karong buntaga bang ayaw tuguti nga napay mabilin. Naghimo na ang Diyos og milagro o. Naghimo nagmilagro. What if wala to pamaten ni Elias katong mga propeta ni Baal? Mga buhi pa to. Magpabilin pa to. Unya mangumbinsi na po to. Maghimo na po to kadaot. Muna po to ang gamiton sa kaaway nga maghatag kasama sa mga Israelita. Apan unsay tumong ni Elias, walay ibilin. Walay ibilin. Pamatyon tanan, kaya naman dili gusto si Elias na pa'y masalin nga marka sa ilang pagkamasupilon. Ipamatay ni Elias. Igsoon karon buntaga, I hope nga makuha na to ang mensahe ba. Nganong adunay famine, dryness imong life because naapa kay idol. Nanaw tay gibuhat ang Ginoo sa imuha but you have still the idol. Dapat ang atong idol si Jesus lang. Siya lang Diyos, siya lang atong iduluhon. Pastor, naman ko'y like, na ako'y idol, pastor. Kumusta man na? Nag-control ba sa imong life? Adili man po. Na kay work. You love your work.
But the time nga mag-ministry ka, ang imong work dili makakontrol nimo. Praise God niya na. Even your family, sa mga ulitaw, kung na kay uyab, kung ang imong uyab mo na hinungdan, hindi ka makapangalagad, that is your idolatry. Putla na. Stop it. Undangan na. Madaot ka niya. Pastor, in love kay ko niya, pastor. Dilig ko mabuhi pagwa siya. Delikado na na. Ikambyo na nimo si Lord sa iya. Musangko ka sa dili mayong kinabuhi, brad. Samtang sa'yo pa, stop. Si Jesus lang dapat solo sa imong kinabuhi. Siya lang uwa ni lain. Mugani ko na ito makita, gipamatay, gipadakop ni Elias ang mga propeta ni Baal. Ug mato pa, don't let a single one escape. Tiyaw mo na, don't let a single one escape. So the people seized them all. And Elijah took them down to the Kishon Valley and killed them there. Kipamatay. Abi ni human ini makaigsoona na milagrong gihimo sa Ginoo. Naidako kayong kusog bunok sa ulan. Hallelujah. Walay ulan sa panalangin pag napay magpabiling Dios nimo. Humanaunta naghimo ang Ginoo, gisunog na gipakita na ni Lord nga naagyon siya. Naikalayo gikan sa langit ug nautot ang tanang sakripisyo gibutang sa laran. Mismo ang mga tao nakaingon, tinuod gyud ang Dios ni Elijah. Tinuod gyud ang Dios sa karaan, ang Dios sa Israel nga gikalimtan. Tinuod gyud nga Dios. Then after that kipadakop ni Elijah ang tanan nga mga propeta ni Baal. Humani ini na milagrong hitabo. Ang bunok sa ulan nga dugay nang wala gid katulog for 3 years without rain. Ining panahon na adunay bunok sa ulan. Igsoon pila na ka tuig siguro, pila na ka bulan nga way ulan nimo. Pila na ka bulan nga medyo uga kayo ka. But this morning, I would like to challenge you. Tanggalan na tanang imong idols. Himuon na to si Jesus mo ay number 1 o 1 ay number 2. Baligtas atong mga pag-ampo. Intentionality sa atong sakripisyo. Maninood ta nga mga lagad sa Ginoo. Ang atong simbahan dapat simbahan nas pag-ampo. Ako kay masagmuyo ko pag na may prayer meeting, pag mag-prayer meeting mi, even ka ng Sunday morning, medyo masakitan ko. Kaya pag-abot sa mga tao, magtabi pa. No, stricto manggo ko in terms diha. Gusto na ko nga, pag sulod simbahan dapat yun, wala na itabi usa. Mamalandong sa kaayos Ginoo, na prayer together. Kaya musulod man ta sa sawang sa panagdaig. Kaya base pagsulod ni mo simbahan, makadungo pa kag chismis, maglain pa imong buot. So ang imong simba dili na mamao. Importante ang prayer. Ang tanan nga mga milagro nagsugod sa mga pag-ampo. Muna'y tinuod. Ang milagro nga hitabo nganong adunay revival hitabo sa Seoul, South Korea because of prayer. Kadto magitang pastor nga gipangan lang pastor yung gitso dili to ingon na himong ingato kung dili siya prayerful. Even na yung church na sila mga prayer warriors. Hangtod karon grabe nga mga pagampo. Katong 1906 nga aso sa revival, aso sa street revival. Prayer gyapon to. Sa Almolonga, Guatemala, Pastor Mariano Artici. Kining lugar magigsunan diha gyud gipang tanom ang mga cocaine. Ang mga tao diha grabe ka immoral. Apan adunay pastor nga nagampo for 20 years, nagampo adlaw-adlaw. Nagdeclare og revival, here comes the Lord, take over. Tingano man nay nagampo. Ang atong naso nagkinahanglan mga prayer warriors, katong prayer warriors nga matinud-an gayud nga naay kaisog. Like Elijah. O dili natutugutan nga mag-suffer pa ta. Magsugod na sa mga kasimbahanan. Magsugod na nimo piskiyan.
Diha ang imuhang ground sa imong prayer, unang-una sa imong panimalay. Mga tanggalan ta ng mga idols. Tanggalon na to. And let Jesus Christ be the first, and He is the only priority in our life. Hallelujah. And I declare this morning, adunay revival nga mahitabo sa imong life. Not only sa imong espiritu, but even sa imong financial revival, mahitabo sa imo ha.